Pitong simbahan, 14 na Stations of the Cross. Bahagi ang mga ito ng tradisyon ng maraming Pilipino tuwing Semana Santa, ang bisita iglesia. Nagsimula siya sa tradisyon ng mga nagpipilgrimage sa Holy Land na kung saan mayroong 7 mga simbahan o 7 mga lugar na tradisyonal na iniuugnay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. Bukod sa pilgrimage, ginagawa rin ng bisita iglesia bilang isang uri ng pagninilay-nilay at pagpipinitensya. Ang iba naniniwalang matutupad din ang anumang hiling kapag nakumpleto ang pagbisita sa mga simbahan. Pwede naman daw isang simbahan lang ang bisitahin at doon magdasal sa 14 na Stations of the Cross. Sa Village of the Compassionate God the Father sa Inabanga sa Bohol, matatagpuan ang mga life-sized Stations of the Cross na nasa burol. Isa raw ito sa mga paboritong puntahan ng mga deboto tuwing Semana Santa dahil na rin sa ganda ng tanawin. This place is perfect during Holy Week because this is the place where we are going to pray. Dinarayo rin ang Calvary Hill sa Santiago City sa Isabela. Kahit daw mga matatandang deboto, hindi alintana ang paglalakad sa burol. Sa ilang simbahan, may iba pang pwedeng bisitahin para sa pagninilay-nilay. Sa Orani Church ng Bataan halimbawa, may museum kung saan nakalagay ang mga damit at koronang naisuot na sa imahe ng Our Lady of Holy Rosary. Sa altar, pwedeng magdasal sa mahigit 3 siglo ng imahe ng Virgen Milagrosa del Rosario. Pag po Lenten season, Mapilinggo po ay bukas po. Hinihikayat naman ng simbahang Katoliko ang mga deboto na mag-pilgrimage sa mga itinalagang Jubilee churches. Ang mga pilgrim bibigyan ng passports. Kapag natapos ng pilgrim sa mga required na aktibidad sa bawat simbahan, tatatakan ang kanilang passport at makakatanggap sila ng pilgrimage certificate. Mas hihikayatin ito ang bawat deboto na dagdagan ng kanilang sipag at tiyaga at talagang bigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa kanilang buhay. So, tinuturo nito na ang tao ay maglaan ng panahon para sa Diyos, sa pananalangin at sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Von Aquino, GMA News.